Hello guys, magluluto po tayo ngayon ng ginataang kalabasa. Hindi ka pa nga, tuloy mo na yan. Maglagay po tayo ng mantika. Yan. Tayo lang po nating uminit ang mantika. Yan. Pakiramdaman po natin kung medyo mainit na ang ating kawali. Mga sandaling segundo pa. Ayan, pwede na siguro to. Lagay na natin ang ating pork para sa ating ginataang kalabasa at sitaw. Ayan. Haluin lang natin na may konting ingat dahil baka tumalsik. Huwag nyo pong ilalagay pala ang karne kapag malamig pa ang mantika dahil tatalsik po siya. Nga po pala, hindi ko na ipinakita, pinakuluan ko na to kanina para mas madali na siyang lutuin. Pag nag golden brown na po, pwede na nating ilagay ang ating mga ibang ingredients. Yan. Continue lang po natin at ito ay mabilis lang naman. Haluin natin ang haluin hanggang sa mag golden brown. Itong karne na po pala na ito ay ano to, yung liempo. Isang hiwa lang po ito. Dahil pang sahog lang naman natin. Ayan, tuloy lang natin para hindi dumikit. Ayan, nakita nyo po, walang katalsik-talsik. Yung mga gusto po dyan matuto na hindi natatalsikan ng mantika, ganyan po ang gagawin ninyo. Huwag nyo ilalagay ang karne sa kawali na may mantika pag hindi pa mainit, ha? Ayan. Tuloy lang natin. Pag pinabayaan ko po kasi ito, didikit. Kaya po tuloy-tuloy lang yung aking paghalo. Ayan. Saka para mabalanse yung pagkaka-prito niya. Ayan. Makikita nyo po, hindi po tumatalsik. Ano po? Ganyan po ang tamang pagpiprito. Walang kahit na anong gusto nyo prituin sa mga bahay nyo. Ganyan po, hindi po natatalsikan. Yan. Sa mga gusto mahilig rin po magluto katulad ko dyan, ha? Tatandaan niyo po yan sa mga prito-prito. Antayin nyo mainit na mantika bago nyo ilagay. Ano ha? Tignan nyo. Ayan, malapit na siya. Konting tiyaga pa para hindi siya nagdidikit-dikit. Nakita niyo walang kadikit-dikit ho yan sa kawali. Smooth na smooth ho ang ating paghalo. Ayan. Nilalaglag.
Ito siya. Tuloy lang natin. Medyo tiyagaan lang talaga kung gusto mo na magandang pagkakaluto. Ayan. Ayan. Lapit na. Pala, itong video na to walang cut. Dire-diretso natin para mas makita ninyo kung paano. Sa mga gustong mag-practice. Wala pong edit-edit ito. Ayan. Ayan, siguradong hindi na didikit yan. Kasi malapit na siyang mag golden brown. Ayan. Bumimpis na ang ating karne. Umatas na rin ang kanyang. Kaya po konti lang yung mantika nilagay ko ha. Kasi magmamantika naman ang kusa to dahil liempo to. Huwag po natin masyadong palutungin kasi nalaga naman. Para mas malambot siya pag kinain. Ayan, pwede na to. Ayan, tatanggalin ko po muna. Lalagay ko muna sa pan. Sa plato pala. Ayan. Ayan. Okay. Tignan nyo po. Ganda po ng pagkakapirito. Ngayon po, lagay natin ang luya. Haluin. Nahalo natin mga 5 beses. Lagay natin kagad yung sibuyas. Yan. Ulitin ko po. Wala pong shortcut to. Tuloy-tuloy po video natin. Ayan. Halo. Napakabango po. Napakabango na yun. Mainit na mainit po yung ating mantika. Galing po sa kulo eh. Hindi na po natin pinatayan. Dire-diretso po. Pagkakuha natin ng karne. Sunod na natin kagad yung bawang. Yan na natin lahat yan. Yan. Okay. Haluin na natin. Haluin. Pansinin nyo po, medyo marami yung nilagay ko. Isang buong bawang po yan. Tapos 3 sibuyas. Kaya medyo marami po. Mas masarap po kasi yung ating ginataang kalabasa at sitaw kapag kaganyan. Kaya mix lang natin para magpantay-pantay yung pagkakaluto niya. Yan. Tapos balikan natin yung karne. Yan. Ang pinaka-the best po dyan, para mas kumapit ang ating pampalasa, ilagay na natin ang siling green. Yan. Siling green, halo huli. Isabay na rin po natin ating siling pula. Siling. Yan. Haluin lang natin. Tuloy-tuloy lang po natin ang halo. Talaga lang na po natin siya ng halo. Parang biko lang po, pero napakaganda na po na itsura, Tignan nyo naman po,
Ayos. Tuloy lang natin. Tapos medyo hina natin yung ating apoy. Yan. Lagay na rin po natin yung gata. Yung gata nga po pala, Presto. Binili ko kanina sa palengke. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Para siyempre, para mas masarap siya. Dalawa po kasi ito kanina, dalawa. Lagay na natin pareho. Yun. Talaga nga naman. Yan. Lakasan na po ulit natin. Maghuhugas na po tayo ng kamay. Dahil dumidikit yung gata. Okay. Bilhin na po natin ng konti. Ayan, bilhin na po natin ng konti. Naglagay po tayo ng konting magic sarap. Pati lang po Tapos ilagay rin tayo ng pamintang buo. Yan. At syempre, meron din ako ditong pamintang turo. Ayan. At syempre, lagyan natin ng konting asin. Konti pa. Okay. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Mas maganda po, takpan natin para hindi makatakas yung ng gata. Yan. Ayan. Hintayin lang po natin siya. Pakuluin lang po natin. Pwede po natin silip-silipin yan. Pagka siya kumulo na, ilagay naman natin ang ating kalabasa. Ayan. Tayin lang po natin. At syempre, naka-ready na rin ang ating sitaw. Tayin lang po natin kumulo. Ayan. Medyo may mga ano na siya, bubula-bula na siya ng konti. Konti pa. Ayan, nagbabubbles na siya. Halawan po natin ng konti.
Ayan, lagyan natin ng konti. Para yung ating mga nilagay na ingredients, tulad nung konting magic sarap, asin, pamintang durog, at saka pamintang buo. Mix well siya. Mix din natin yung ating gata. Mix natin. Ayan. Para hindi magbuo-buo. Kaya ako po pala isinabay yung mga sili natin, yung green at yung siling haba na kulay green at saka yung pula na labuyo para po mas kumapit yung anghang. Sa mga mahilig po dyan sa mga maanghang, isasabay nyo po sa paggisa. Para hindi masyadong marami yung ilalagay nyo. Medyo maanghang na rin siya. Yun lang natin. Yung karne natin dyan na isang hiwa na binili ko kanina sa palengke, lasang-lasa na yan dyan. Ayan, pauli natin. Ayan, kumukulo na siya. Ganyan po, kumukulo na siya. Lagay na natin tong ating kalabasa. Dahan-dahan lang po ha. Dahan-dahan lang, baka tayo matalsikan ha. Ayan na natin. Ayan. Kalat lang po natin siya. Ayan. Kaya po natin pala inuuna yung kalabasa kasi medyo mas matagal po kasi yung palambutin. Mas matagal yan lutuin kaysa sa sitaw. Hindi natin siya pwedeng pagsabayin. Ayan. Takpan po ulit natin. Magantay po tayo ng mga ilang minuto. Pag kumulo ulit siya, haluin lang natin, pero huwag muna natin ilalagay yung sitaw. Yung pakuluin pa ulit natin ng pangalawa. Nga pala, yung ginawa kong mga diretso nga pala yung pagbalat ko ng bawang, sibuyas, luya. Tapos yung sa kalabasa. Diniretso ko sa plastic para hindi mahirap maglinis. Ayan. Halin na natin para hindi kumalat. Saka natin ilagay sa basurahan.
Itong ating paraan po ng pagluluto nga pala simpleng-simple lang. Ano? Hindi pala pwede niya eh. Kay Volta. Hostage ko na naman yung aso ni Baruto. Hostage ko, wala na ba ibibigay siya? Tagi. Patay siya sa akin pag wala siyang dala bukas. Kaya may dala siya bukas. Hindi makakalas yun. Hoy! Hoy! Silipin po natin. Ayan, napakabango po ah. Napakabango. Medyo maliit lang po yung aking pantakip. Hindi ko makita yung haluin po natin uli. Dito po, isagad na natin yung kulo. Panuloy natin. Yan yung naan ng tubig. Ito yung kain ko na ano na yan. Mula nung ganitong palaisdaan, no? Tapos ang video mo. Vlog. Nakakagat na siya eh. Sumusuot pa sa bubot. Hayaan lang po natin siya. Ito po yung patagalin natin ng konti para sigurado na yung kalabasa.
Yan, nakikita niyo, pumuusok-usok yun. Oh. Ibuksan natin. Yan. Luin natin. Napakabango. Lagay na po natin ang ating sitaw. Ito. Kakalat ko lang po para nasa ibabaw lang yung sitaw. Ayan. Para po hindi masyadong lumambot yung sitaw. Kaya po nasa ibabaw lang siya. Kalat lang natin. Ayan. Napakabango po. Balik na po natin yung takip na kahit maliit. Ayan. Antayin na lang po natin. Ano po? Napakabango. Buksan natin. Napakabango. Para akong ginugutom na. Tikman po natin. Wow! The best! Hindi pa po. Gusto ko pa uli eh. Wala, gugutom na ako. Ayan. Talaga nga naman. Ito po ang kinaganda nang ikaw ang nagluto. Kasi makukuha mo yung gustong lasa. Tignan nyo po, kahit talaga namang yung kutsara, gusto mo pandilaan. Hindi ko na po hinahalo ah. Yan, parang nasa ibabaw lang yung sitaw. Para hindi siya ma-overcook. Yan lang po natin. Check lang po natin. Yung lasa po, ayos na ayos na. Nakita nyo po yung ating
Pag hindi nyo po matansya, mas maganda yung pakonti-konti lang yung lagay nyo ng ano, ng asin, kung asin ang gagamitin ninyo pampalasa. Sa akin po, isang lagayan lang po kasi yun. Medyo natsambahan po natin. Ayan. Depende rin po kasi sa dami ng niluluto nyo at sa dami ng gata. Mga 3 minuto pa po. Tapos testingin natin. Tignan natin yung kalabasa kung medyo malambot na. Kasi medyo mas masarap kasi kapag ano siya, para siya malambot, medyo milky. Ano mo ba yan? Ano mo? Ayan. Tignan po natin yung kalabasa. Tignan po natin. Malit lang po yung kinuha ko. Hindi na po ito tikim, kain na to. Volume pwede na po. Medyo mainit. Check naman po natin yung sitaw. Kumuha na rin ako ng kunting sabaw. Kasi gustong gusto ko yung naging lasa. Masarap talaga. Sarap ng pagkakagata niya, saka yung anghang niya, karamdam mo. Pero hindi naman siya ganun kaanghang. Ito. Pwede na rin. Naku po. Pwede na po natin itong haluin. Ready to serve na po ito. Habang inahalo natin, hindi ko pa po pinatay yung apoy. Ayan. Ayan. Saka ko pa lang po siya papatayin. Ang pagpatay ko nga po pala, inuuna ko yung sa tangke. Ayan. Para maubos yung laman nung hose. Ayan. Ito, tikman na po natin. Tayo po'y kumain na.
ito po. Takpan po natin. Ito po oh. Oh, tingnan nyo po itsura oh. Napakasarap. Nako, grabe. Kaya po gustong gusto ko magluto nito nang ako yung nagluluto kahit na ano. Kasi po, nakukuha ko gusto kong lasa. Paano po? Sa susunod po ulit.